Ito po ang balita ngayon mga kaistorya. Abay itong si China pala, kabado na. Nababalisa po pala sila. Kinakabahan po pala sila mga kaistorya sa ginagawa po ng gobyerno ng ating bansa sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Yun pong foreign policy ni PBBM kung saan po ay ipinaglalaban o iginigit po natin ang ating pong sovereignty. Ipinaglalaban po natin ang ating pong maritime domain dyan sa West Philippines. Nako po, sigurado may aaray na naman ito. May magre-react na naman ito mga kaistorya. May nakita na nga po ako, may nag-post na eh. Ang sabi po dito mga kaistorya, China anxious with PH efforts to assert sovereignty in West Philippine Sea. Analyst, basahin nga po natin sa ibaba. Ito po yung makikita po natin. China has become anxious with how the Philippines is strengthening its efforts to secure its maritime domain and assert its rights in the West Philippine Sea, an expert said on Friday. Nakaw, baka mag-react na naman ito si Tatay Diggs mga kaistorya kasi dati di ba sinabi niya, di ba ninyo nahahalata, walang tumitira sa gobyerno. Ngayon, pati media, tahimik, nabayaran. Kasi doon po sa kanyang administrasyon noon, lagi po siyang tinitira ng mainstream media. Ayaw po yata ni Tatay Diggs mga kaistorya na ang mainstream media nakasuporta sa gobyerno. Ang gusto po yata niya, tinitira ng media gobyerno. Ayaw po yata niya ng pagkakaisa. Sabi niya, inabayaran daw. Naala niya lang yun mga kaistorya. Wala siyang matibay na basihan doon. So, iba naman kasi ngayon sa administrasyon po ni PBBM. Ang gusto kasi ng Pangulo po natin pagkakaisa. Ayaw niya, nung away-away, kaganda-ganda nga at ganito binabalita ng mainstream media kung ano yung totoong nangyayari. So, ano ba ang ibig sabihin ng salitang anxious? Ang ibig sabihin po niyan mga kaistorya, yung tipong nababalisa, nababahala, hindi mapalagay, kabado. Ganun po ang ibig sabihin niyan. So ito pa lang si China nababalisa, kabado sa ginagawa po ng gobyerno ng bansa natin na atin pong ipinaglalaban po, iginigiit po natin mga kaistorya, yung atin pong karapatan, sa atin pong maritime domain. Gumagawa po ng pagsisikap ang gobyerno natin para masiguro natin na hindi makakamkam ng iba yung pag-aari po natin dyan sa West Philippine Sea. Ginagawa po ng gobyerno natin para masiguro na yung atin pong exclusive economic zone ay hindi po maabuso ng iba na kagaya na ginagawa ng China. May nag-post, pasadahan lang natin. Saglit, Ang sabi niya mga kaistorya, hindi daw po siya pro-China. Ganyan din ang sinabi noon, kung hindi ako nagkakamali, sa isang hearing po sa Senate, ni Senator na kababayang Robin Padilla at saka po ni Senator Bato de la Rosa. Maling akala daw po na sila ay napagkakamalan na pro-China. Meron pang isang taong nag-post. Kilala nyo yan eh. Hindi daw po siya pro-China. Pero kung titingnan mo po yung mga sinasabi niya sa kanyang mga post sa Facebook, sumat total mga kaistorya, yung sinasabi niya kumikiling sa China, hindi pumapabor sa Pilipinas. Siguro binabatikos na ng mga netizens, nakaramdam kaya nag-post na hindi daw po siya pro-China. Pero yung sinasabi niya, kung i-analyze mo, pabor sa China. Laglag ang Pilipinas. Gising ang taong bayan ngayon. Hindi natin mapapaikot. Hindi ikaw ang magsasabi. Ito palagay ko lang at opinion Kahit sabihin mong hindi ka pro-China, huhusgahan ka ng taong bayan base sa kung ano ang mga sinabi mo. Kung pabor ba yan sa China o kung pabor sa Pilipinas. Kung pumapabor sa China ang iyong mga sinasabi, talagang ikaw ay mahuhusgahan ng mga Pilipino na pro-China ka. Ganun yun, mga kaistor. Sana mahalin muna natin ang Pilipinas bago ang China, Kasi alam nyo, parang ang gusto, lalo na po itong Ayungin Shoal, ang gusto yata, ibigay na sa China. Pag ibinigay natin yan sa China, mga kaistorya, kasi yung Mischief Reef, na tuluyan pong nakamkam ng China noong 1995, kung hindi ako nagkakamali,
Malapit lang po yan sa Ayungin Shoal. Kung hindi ako nagkakamali, nasa more or less 30 kilometers or miles away mula po sa Mischief Reef papunta po sa Ayungin Shoal. Malapit lang yan, mga kaistorya. Yung Mischief Reef po ay namilitarize na po yan ng China. Meron na po doong high-tech na radar system na natalakay din po sa Senado. Sa tingin nyo, pag ibinigay natin ang Ayungin Shoal sa China, inabandon na natin yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, makukontento si China? Hindi. Maniwala kayo, mga kaistorya, hindi sila masasapatan yan. Dahil doon po sa updated po nila na 10-dash line, lahat po doon sinakop ng China. Ayungin Shoal, yung Reed Bank or Recto Bank, yung Scarborough Shoal, yung Pag-asa Island, yung Kalayaan Municipality, nakapaloob po sa 10-dash line. Kaya hindi po makukontento si China kung ibibigay natin sa kanilang Ayungin Shoal, hindi pa po sa kanila sapat yun. Tayo ang mauubusan. Tayo ang mawawalan. Kawawa po ang susunod na henerasyon. Kawawa din po ang food supply natin. Apektado po tayong lahat. Kaya huwag kayong maniniwala dito sa mga pro-China na pinapupugi si China at nilalaglag po ang ginagawa ng gobyerno natin. Tuloy. Observers and other experts have urged the Philippines to immediately conduct regular joint patrols in the West Philippine Sea with the like-minded states. Yung termino na like-minded states, ilang beses ba nating narinig yan kay PBBM? Ibig sabihin, mga kaistorya, yung ginagawa po ni PBBM tungkol dyan sa West Philippine Sea ay aprobado po sa mga eksperto. Matandaan ko yung nagsabi na hindi daw po siya pro-China. May nag-comment yata sa post niya may kaunti ikang kaalaman, ganito, ganyan hinusgan, parang hinusgan siya na pro-China. So anong turing niya sa sarili niya? Eksperto siya. Sige, sabihin natin eksperto siya. Pero merong mas higit na eksperto sa kanya. Karaniwan nga, yung mas higit na eksperto kaysa sa kanya, taga-UP pa Maritime law expert. Sinasang-ayunan ang ginagawa ni PBBM. Kaya tama ang ginagawa po ng ating Pangulo, which include the United States, Australia, Japan, Canada, South Korea, and the European Union in the face of coercive Chinese activity in the West Philippine Sea. Itong mga pro-China, pag nagsalita, lagi po nilang pinoproject, lagi nilang gustong itanim sa isipan ng mga Pilipino na hihilahin tayo sa giyera nitong Amerika, nitong EDCA. Lagi naman nating sinasabi, kaya nandito kiwala ang EDCA, magkakagiyera at madadamay ang Pilipinas. Kung manggigiyera si China, halimbawa sa Taiwan, damay tayo doon. At kaya nandito kiwala ang EDCA, winawalang hiya tayo ni China, inuunti-unti niyang kamkamin yung pag-aari natin dyan sa West Philippines. Itong mga pro-China, ayaw nila sa EDCA, ayaw nila sa Amerika, kasi ang gusto po nila, wag mahadlangan yung ginagawa ni China. Pag wala ang Amerika dito, pag wala ang EDCA dito sa Pilipinas, mapapadali ang pangkakamkam ni China sa mga pag-aari po natin dyan sa West Philippines. Ito pang isang punto. Ipinagpipilitan nila na si Amerika ang magpapahamak sa atin, si EDCA. Bakit laging Amerika? Samantalang, hindi lang po si Amerika ang nakikipaglaban, ang humahadlang sa China para sa atin. Hindi lang si Amerika. Binanggit na nga si European Union, nandyan, si Australia, si Japan, si New Zealand, nandyan nga din po, mga kaistorya. Pati nga po si Canada, nandyan. Tatalakayin ko sa susunod po na topic po natin. Nandyan. Bakit lagi nilang pinipinpoint si Amerika lang? Bakit? Bine-brainwash po kasi ang mga Pilipino. Ganun yung mga kaistorya. Kaya huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga yan. Geopolitical analyst Don McLean-Gill said, based on recent developments, China is already expressing its dissatisfaction. Mapait sa panlasa ni China yung ginagawa ng gobyerno natin. Kasi di ba natatandaan ko nung election campaign, ang sabi ni PBBM, friends to all, enemy to none. Hindi natin ipapasok si Amerika
dyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Ngayon, di pumunta si PBBM sa China. Ano? Kasi nung nagkaroon ng mga bilateral agreement, nagkaroon ng kasunduan. Pero anong ginawa? Pinahalagahan ba yon ni China? Hindi. Kakatapos pa lang mag-usap, may shadowing na kaagad. Pagkaraan ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ayun na. May water cannon na. May nangle-laser na. May nanghaharang na. May nanghahabol pa. Kaya, siguro sa palagay ko mga kaistorya, si PBBM, no choice na. Wala na siyang nagawa kundi muling palakasin ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Ganyan din mga kaistorya ang dahilan kung bakit nagkaroon po mga kaistorya ng kasunduan, kung hindi ako nagkakamali, sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas. Ano ho? Diyan po sa West Philippine Sea. Nandito po ang Prime Minister po ng Japan sa kasalukuyan. Ano, ngayon, nandito sa Pilipinas. At isa nga po sa pag-uusapan nila o pinag-usapan na nila mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, yung problema po natin sa West Philippine Sea. Ganun po yun. Okay, tuloy po natin. Based on its disinformation campaign. Si China ang gumagawa po niyan, disinformation campaign. Ano, yung mga pame-brainwash nila, pinapupugi sila. Talamak po yan, lalo na sa social media. It makes it seem like it is in Manila's best interest not to do anything about securing its sovereign rights, Jill said on ANC. It is anxious with the way we are overtly now engaging in a way that reflects our interest, our sovereignty, our sovereign rights, and territorial integrity, he added. An official last week said the military was exploring possible joint resupply mission with other countries in the West Philippine Sea following a diplomatic row with China over two collisions in the area. Yung bilateral na binabanggit dito, mga kaistorya, na joint resupply mission. Well, palagay ko, posible yun. Pero kinakailangan pa yung himayin pa munang mabuti. Pag-usapan na mabuti. Kasi baka, alam niyo na, may masagasaan na na batas o kaya naman sa konstitusyon po natin. At saka, kailangan nakabase din sa international law. At sigurado pag natuluyan, mga kaistorya, aangal si China. Sigurado yun, lalong aangal yan si China. Jill said it was important, however, for the Philippines to be consistent with its joint patrols with allied nations and institutionalize this to prevent these actions from being shrugged aside by China. Kung hindi kasi naka-institutionalize, hindi nakatitik sa batas, walang binabasihan, basta na pagkasunduan lang, baka yan ipagtawanan lang ng China, baliwalain po ng China, o baka batikusin pa po ng China. Yun nga yung sinasabi ko kanina. He added that Philippines is just defending its right without provoking the status quo and based on the international law. Yun yung sinasabi natin. Hindi porket nandyan ang EDCA, hindi porket ang foreign policy po ni PBBM ay pumabor po sa Amerika. Actually, hindi talaga pabor sa Amerika, pabor sa Pilipinas eh. Win-win tayo dun eh. Hindi naman ibig sabihin nun, ito na yung binabanggit ko. Hindi naman giyera ang hangad natin at ang target natin. Hindi po. Kasi ang pinoproject nitong mga giyera. Itong mga anti-America at mga pro-China. Hindi. Hindi po giyera yun eh. Tayo po ay gumagawa lang ng hakbang, mga kaistorya, para po mapanatili nating atin yung mga pag-aari natin dyan sa West Philippines. Gumagawa ng hakbang ang gobyerno po natin, ang administrasyon ni PBBM, para po hindi makamkam ni China kung ano yung pag-aari natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman ibig sabihin ng gera eh. Porque ba pinaglalaban mo yung EU? Gera na ang kahantungan. Hindi naman yung ganun, mga kaistorya. Binubula kasi nila mga Pilipino eh. Ang sabi ng isa nag-comment, mahal lang ni Tatay Diggs ang Pilipinas kaya ayaw niya ng gera. Sige, sabihin natin, ayaw niyo ng gera. Ayaw din naman namin. Ayaw din namin ng giyera. Sino bang naghangan ng giyera? Wala naman. Sino bang pupunteriya ng giyera? Wala naman eh. Gusto kasi nila mga kaistorya i-project sa isipan ng mga tao eh. Gusto nilang papaniwalain ng mga tao na si PBBM hahatakin tayo sa foreign policy ni PBBM sa giyera. Di naman yung ganun eh. Binubulang. Pwede mo namang ipaglaban ang teritoryo mo na hindi pupunta sa giyera. Kung mahal mo ang Pilipinas, dapat wag kang pumayag na maagawan ka ng pag-aari. Inaagawan ka na nga ng pag-aari ng China. Ibig sabihin, sige, kunin mo na yun, wag mo lang kaming girahin. Ganun ba yun? Pinagluloko naman nila tayo. Di ba mga kaistorya? Ito pang isa.
The rusting wreck of a Second World War ship is so important to China. Pag inalis natin yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, o kaya inabando na natin, ano kaya ang magiging posibleng resulta or implikasyon doon? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga ka-istorya. Talakayin natin saglit, ha? Abandoning the ship would mark a difficult retreat for the Philippines. The Sierra Madre o yung BRP Sierra Madre is a symbol of how far and by how much our sovereignty and sovereign rights stretch, says Jamie Naval Assistant Professor at University of the Philippines. Eksperto. Pero sabi nung isa na nagsasabing hindi daw po siya pro-China, kumbaga, sumatotal ang sinasabi niya, ipaubaya na sa China yung Ayungin Shoal. Ha? Yung sabi niya mga ka-istorya Samantalang, sabi ng eksperto na si Jaime Naval mula po sa University of the Philippines, palatandaan, kumbaga muhon yung BRP Sierra Madre kung hanggang saan aabot yung pag-aari po natin, yung sovereign rights natin, yung sovereignty natin. Yan yung kahalagahan po ng BRP Sierra Madre. Pero sabi nitong mga pro-China, parang ang gusto nila, paubayan, ibigay na sa China. Tingnan nyo, yung kabalintunaan. Di ba? Ngayon yung sinasabi nila, magre-react sila porque nasasabihan sila ng mga Pilipino, hindi sila pro-China. Kasalanan nila yun. Kasi yung binibitiwan nilang mga salita, pinupost pa, pumapabor sa China. Hindi pabor sa Pilipinas. Tapos ayaw nila masasabihan sila pro-China. Di ba? It was China's seizure of Mischief Reef in 1995. Yung binanggit ko ito kanina sa inyo, mga ka-istorya. That prompted Manila to run the Sierra Madre aground at Second Tomas Shoal. Yun pala yun. Noong 1995, nakamkam na matagumpay ni China yung Mischief Reef. Ang ginawa ng gobyerno natin para mga ka-istorya maingatan ang Ayungin Shoal, isinadsad natin doon yung BRP Sierra Madre kasi baka nga pati yun kamkami ni China. Na posible naman talaga nakikita natin ngayon Pinapaligiran na nga ni China yun Yung Ayungin Shoal, pinapaalis na nila doon yung BRP Sierra Madre kasi ang sabi nila, kanila yun. Mabuti na unahan natin sila sa Ayungin Shoal. Kung hindi natin naisadsad doon ang BRP Sierra Madre, kung hindi natin naunahan doon ang China, mga istorya, baka ngayon na militarize na yon ng China, baka mas mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Baka po, mas nahihirapan po tayo mga ka-istorya, maminti na yung Pag-asa Island dahil bago ka makarating doon sa Pag-asa Island, dadaan ka muna sa Ayungin Shoal. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung Kalayaan Municipality, yung Pag-asa Island, nakapaloob sa Chendas Line ng China. Tuloy natin. Both locations are less than 200 nautical miles from the coast of the Philippine island Palawan and so are part of country's exclusive economic zone. Linaw-linaw nun. Parte po ng exclusive economic zone po natin ang Ayungin Shoal. Pero kinakamkam ni China, gusto nila sa kanila. Di ba? Layo-layo na sa kanila Meaning, the Philippines has the right to exploit resources and construct in the area. Kahit tayuan pa natin ng istruktura yan doon, mga ka-istorya. Wala tayong malalabag na international law. Atin yun Analysts have warned that confrontations are becoming more intense and frequent and that there is an increasing risk of miscalculations in what is a long-running and delicate dispute. The Mutual Defense Treaty between Manila and Washington extends to armed attacks on Philippine Armed Forces, public vessels, and aircraft, including those of its Coast Guard. Anywhere in the South China Sea, the U.S. State Department has said were the situation to escalate, this could bring the U.S. into confrontation with Beijing. Isa yun sa dahilan Kaya asar na asar si China. Hindi sila makagalaw ng malaya dahil na-recognize na po ng Amerika na parte po ng MDT ng Pilipinas at ng Amerika yung South China Sea. Kaya itong mga pro-China, asar na asar din. Double effort sila ngayon mga ka-istorya. Double kayod sila para mabula ang mga Pinoy. If the atoll were left unoccupied, ito na. Yung Ayungin Shoal, kung iiwan na natin, anong sabi rito? If the atoll were left unoccupied, it's not clear whether China would seek to build on it, given that Mischief Reef is about 30 kilometers away, says Pretat.
Sabi ko na, 30 kilometers away lang po yan mula dun sa Mischief Reef. Nobody knows how long the Sierra Madre has left before it succumbs to the elements, but Powell says there are concerns its collapse could come within months, not years. We have to be ready for the idea it could start tomorrow. Kaya po, minimintin na natin yung BRP Sierra Madre. Yun lang nangyari to. Dapat noon pa to ginawa eh. Mabuti na lang nandyan po si PBB. Paano kung wala siya? Kaya yung sabi nilang ibigay na lang. Hindi naman nila direktang sinasabing ibigay sa China kasi pag sinabi nilang direktang gano'n, dimatik booking na sila ng mga Pinoy eh. Humahanap po sila ng ibang estratehiya, pinagaga nila para ma-brainwash ang mga Pilipino. Tingnan nyo ang magiging epekto kung iiwanan natin ang BRP Sierra Madre, kung aabandonahin natin ang Ayungin Shoal. Talagang kakamkami niya ni China, i-militarize nila yan. Pag na-militarize mo yan, nakaposisyon na dyan ang China, hindi mo na yan pwedeng paalisin. May continental shelf pa po yan tinatawag. May EEZ pa po yan mga ka-istorya tinatawag. Pag nakamkam ni China yan, yung EEZ yan, pa-extend ng pa-extend. Yung continental shelf yan, pa-extend ng pa-extend. Paano tayo? Sabi ko sa inyo eh. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga pro-China na yan, mga ka-istorya. Nakapaw, papahamak nila ang bansa po natin. Paki-share po at paki-like. Ito ang unang vlog ko ngayong buwan ng Nobyembre. Hindi na naman po ako makapag-live dahil itong si Converge, pagkatapos kong magbayad, may 1 linggo lang yata, wala na naman kaming internet. Shout out sa'yo, Converge. Masyado ka nang nanlalamang. Buo ang ibinabayad ko sa'yo. Paki-share po at paki-like mga ka-istorya. Shoutout po sa mga solid po natin ka-istorya sa buong mundo. Maraming salamat po sa lagi po ninyong pag-antabay at matibay na suporta po sa inyong lingkod. Pakisuportahan po ang aking backup YouTube channel, ang Ka-Istorya TV. Paki-search nyo lang po yung Ka-Istorya TV. Lilitaw po yan mga ka-istorya. Muli, ako po si Juan, istoryador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.